Malaking area po ito na sagana po sa likas na yamang dagat. Ano? At sabi nga po sa isang impormasyon na na-research ko, ito po ay isa sa malaking pinagkukunan o maaaring pagkunan ng malaking volume po ng mga tuna. At ito po ay meron ding isang malaking natural gas deposit. Bakit natin ito tatalakayin ngayon? Kasi po ang Secretary of National Defense ay binabalak po mga kaistorya na patayuan po ng military outpost ang area na malapit po dyan sa Benham Rice para mabantayan po ang Benham Rice o ang tinatawag na Philippine Rice. Bakit? Bakit pinababantayan? Siyempre, malamang may threat. May nakikita pong threat ang Department of National Defense o ang atin pong gobyerno. At daw, may mga nakikita na po mga kaistorya na mga foreign vessels po na umaaligid sa Benham Rice. Oo, meron na po. At daw, during the Duterte administration, mga kaistorya, pinayagan po nila na mag-conduct po ng survey dyan sa Philippine Rice or Benham Rice ang China. Sinong may sabi? May statement po si Attorney Harry Roque na dati pong spokesperson, di ho ba, ng Duterte administration, binalita. Aray ko. Duterte administration na naman. Alam niyo ang nakakagulat dito, ang masakit dito Akala ko, nung una, ang problema natin, sa foreign policy po ng Duterte administration, sa West Philippines silang. Later on, na-research ko, nadamay, ang Fuga Island doon po sa may Luzon Strait. Later on, na-research ko, labas-pasok pala dyan sa Luzon Strait na yan, sa may Basio Channel, ang naval fleet, kasama ng mga submarines, ng China na hindi natin namumonitor. Patay tayo. Yung Fuga Island, muntik na po mga kaistorya nga magkaroon ng partnership ang Duterte administration through CISA. Kung hindi ako nagkakamali, kagayan exclusive economic zone. Ang meaning ko, hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Na patayuan po ng isang $2 billion smart city ang Fuga Island. Pumalag ang mga mambabatas. Isa na sindrili, kaya napurnada. Hindi natuloy. Akala ko hanggang dun lang. Tapos ito na naman. Na-research ko na naman. Benham Rice, damay. Ito pa, hindi lang po Fuga Island. Meron pa pong 2 isla sa Subic. Ang sabi sa balita, ang termino na ginamit, ibibenta sa Chinese, 2 isla. Sa Subic. Patay tayo dyan. Ganun pala kalawak ang problema natin, mga kaistorya. Noong panahon po ng administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, para bang halos kulang na lang ipamigay ang bansa natin sa mga Chinese. Patay tayo. Himayin natin, medyo madugo na naman ito. Eto, new military outpost eyed to guard Philippine Rice. Kailan ito? August 17. Makikita po ninyo dyan si Secretary Gibo. Plans are afoot in Isabela Province to build a naval outpost in the coastal town of Divilacan to keep watch over Philippine Benham Rice, an undersea region in the country's eastern seaboard that is believed to contain, huge natural gas deposits according to Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Pababantayan. Kaya pababantayan, malamang may nakikita pong threat si Secretary of Defense Gilberto Teodoro Jr. or si Secretary Gibo. Pinababantayan. Bakit? Kasi may aali-aligid na po dyan Pakita ko sa inyo. Oceana. Oceana pushes for management framework to protect Benham Rice, Manila, Philippines. The Department of National Defense reported that foreign vessels were spotted within the Benham Rice region. Ito po ay nung March 2017.
Panahon po ni former President Rodrigo Duterte, may aligid na po mga foreign vessels doon po sa Benham Rice. Panahon din ni former President Rodrigo Duterte, nung binago ang pangalan po nito, ginawang Philippine Rice. Oceana urged government agencies to expedite the adoption of the management framework in Benham Rice to protect and sustainably manage the undersea region. Okay, so naipakita ko na totoo, may aligid nga po sa Benham Rice. Ano ha, mga kaistorya? Ito ha, ipakita ko muna sa inyo, bago ko ito ituloy, ipakita ko muna sa inyo yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Ito nga, CNN ha. Kailan itong petsa nito? January 26, 2018. Ayan ha, nakikita niyo petsa. Okay. On January 23, presidential spokesperson Harry Roque said that the Chinese were allowed to conduct their research on Benham Rice. Yan tayo eh. Yan tayo eh. Bakit? Ito ha, magkakaugnay po ang topic natin ngayon, mga kaistorya. West Philippine Sea, yung reed bank dyan. Ano ha? May malaking deposit po din po dyan ng natural oil and gas deposit. Ano? Tapos, Pag-asa Island, Ayungin Shoal, tayo po ay binubuli dyan. Ano? Yung Mischief Reef, tuluyan na pong natayuan ng struktura, military yan. Ano mga kaistorya? Military structures ang naitayo po dyan ni China. Ano? Tapos tingnan nyo, iikot sila papalabas po mga kaistorya ng Pasipiko. Iikot sila, dadaan sila sa Luzon Strait. Mabuti pa ipakita ko sa inyo. Punta po muna po tayo ng Google Earth. Ano? Fuga Island. Para may idea po kayo. Sakop siya ng Apari. Oops, okay. So yan po ang Fuga Island ha. Ayan yung muntik na po napatayuan ng smart city na nagkakahalaga ng $2 billion. Ano? Tapos dito kasi matatalakay ko din mamaya, ito pong Santa Ana na ito, Cagayan, meron po dyan mga kaistorya ng EDCA sites. Nakaharap po yan mga kaistorya mismo dito sa Luzon Strait. So maganda po ang purpose niyan. Matalino po talaga ang Department of National Defense Secretary. Dahil may EDCA site dito, pinalagyan ng EDCA sites. Ano ho? Ibig sabihin yan, mababantayan na po. Ano ho? Ito pong Luzon Strait. Ilabas-pasok pala dyan ang China eh. Ano, isipin nyo, mula dito sa South China Sea, mga kaistorya, pupunta po sila dito para makalabas po sila dito sa Pasipiko. Ano, dadaan po sila dito sa Basi Channel. Dito po ang Basi Channel. Ito pong mga pulo-pulo na ito, sako po yan ng Pilipinas. Yan po ang tinatawag na Luzon Strait. Ano, dito ho banda, yan po ang Basi Channel. Diyan po nakalatag ang mga submarine cables ng internet na sinabi ko sa inyo nung nakaraan. Tapos po mga kaistorya, dito banda, nandito ang Benham Rice. Ayan ang Benham Rice. Ano ho? Ibig sabihin, bago sila dyan makarating, dadaan po sila dito sa may Luzon Strait. Isipin nyo kung gaano kalayo ang inikot nila. Pero pinayagan po ng Duterte administrations na mag-conduct po ng research dyan ang China. Ang layo na yan. Ha? Pasipiko na po yan. Hindi na pwedeng ipangatwiran pa ni China. Yan na sago pa ng tindas line nila. Layo-layo na yan. Mga kaistorya. Ha? Layo na. Nakikita nyo na? Ha? Nagkakaroon na kayo ng ideya? Aba mukhang kulang na lang talaga buong Luzon isubo ng mga kaistorya sa mga Chinese eh. Ay isipin nyo, pati sa Benham Rice pinayagan pong mag-conduct ng research ha. Si dating spokesperson po Attorney Harry Roque ang may sabi di ba binasa ko lang naman sa inyo mga kaistorya, di ba? Ayan now called Philippine Rice because the Philippines would supposedly need to help of China in order to carry out their research. Kailangan daw po natin ang tulong ng China para makapag-conduct daw po ng research dyan. Ay bakit naman sa China kapahihingi ng tulong pagka dami-dami namang mga entity, meron ding ahensya tayo dito sa Pilipinas, na pwedeng mag-conduct ng research. Ang dami-dami nating scientist. Bakit sa China pa kayo humingi ng tulong at pinayagan ninyo na mag-conduct ng research dyan? So tama ang desisyon ni Secretary Gibo. May nakikita siyang threat. Kaya niya patatayuan po dyan ng military outpost. Agtay tayo dyan. Unahin ko nga ito. The government statement caused an online furor which various users saying that Filipinos have long been leading and conducting research in the area without China's aid. Totoo yun. Natural, magagalit talaga ang taong bayan.
In a Facebook page post by J. Batong Bakal, a marine expert from the University of the Philippines Institute for Marine Affairs and Law of the Sea, he says that Roque's statement is completely wrong. Maling-mali talaga yung sinabi ni Roque na yun. Based on ignorance. Base lang umano sa kawalan ng kaalaman. A serious disservice to Filipino scientists in particular and the Filipino people in general. Parang sinabi mo na walang halaga yung mga scientists natin. Kasi mas nagtiwala ka sa mga Chinese. And an over-exaggeration of China's potential role in Philippine ocean sciences. Parang pang pinagmalaki, promote mo pa si China eh. Parang sinabi mo pang mas magaling ang mga Chinese kaysa sa mga scientists natin at mga researchers natin ng mga Pilipino. Diba? Agree or disagree? Jeffrey Maloles, another researcher from the UP Marine Science Institute, along with other marine experts, has in fact been to Benham Rise twice. Mga Pilipino yan. In 2014, where they used GoPro cameras to survey the Benham Bank, the shallowest part of the Benham Rise, and in 2016, where their team collaborated with the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy, among others, to examine the Benham Bank as well. Kayang-kaya ng mga Pilipino mag-conduct dyan ng research, bakit China pa? Both of these expeditions were funded by the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development of the Department of Science and Technology, DOST. Ang nagpundo doon sa research na yun. Yan ang katibayan na kayang-kayang mag-conduct ng mga Pilipino ng research dyan. Bakit Chinese pa ang pinayagan nila? Something fishy, mga kaistorya. When asked about his opinion on Roque's recent statement, Malole says, "It is very disheartening how he dismissed the interest and capability of the Philippine science community to do research, to strip away from the Filipino researchers the glory and opportunity to study the Benham Rise." Totoo yun. Nakakadismaya talaga. So balik tayo dito. Sa to. The defense chief said Isabela Governor Rodolfo Albano III was keen to build such a facility for joint use. Alam niyo, natandaan niyo si Governor Mamba, nanawagan pa siya sa mga Kagayano na wag pumayag umano na pagtayo ng EDCA site doon sa kanila. With the United States in his province, which hosts one of 4 new sites under Manila's Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA with Washington, Albano is here and he wants to post a stronger military presence not just inside Isabela but along the coastline in the town of Divilacan by building a naval facility for joint use with the U.S. to protect the country's executive economic zone in that area. Chidoro told reporters, research nga muna natin yung Divilacan. Hindi ako familiar sa Divilacan. Check ko muna. Divilacan. Oops. Ayun. Divilacan, Isabela. Ayun, nakaharap nga sa Benham Rise. Ayan siya. Diyan magtatayo ng military outpost. Partner, Pilipinas at EDCA. Diyan. Benham Rise ito Ayan Yan yung Divilacan, Isabela. Ito naman yung Benham Rise. Yung medyo may maputla na yan. Yan ang Benham Rise, mga kaistorya. Mabuti. Matalino. Tama po. Wise decision po yan. Balik tayo dito. He made the remarks on the sidelines of a visit to 2 EDCA sites, Camp Melchor de la Cruz in Gamo, Isabela, and Fort Magsaysay in Nueva Ecija, so on and so forth. Bigger than Luzon, the rise extends eastward of the province of Aurora and Isabela in Bicol region. Umabot pa sa Bicol region. Sago pala, kung tutusin mga kaistorya, ang Bicol region po kasi nandito na Ito. Yan, Bicol region po yan. Halos abot pala dyan ang Benham Rise. So, malaki nga yung area na nasasakupan po ng Benham Rise. Ngayon, may aligid ka mo dyan na foreign vessel. Tapos, ipinayagan pa ng Duterte administration na nag-conduct dyan ng research ang China. The extended continental shelf has an area of 135,506 square kilometers. Malaki, 13.5 million hectares. So, ang laki nga. Equivalent to about half of the country's land area. Halos kalahati ng kabuang kalupaan ng Pilipinas. Ang laki nun.
Ang laki nun. Aba, mahirap yan. Baka mga Chinese na naman ang makinabang dyan. It would be best if we can have a sandali. It would be best if we can have a base where we can have friends who can supply us with a little security and a little of their technology and equipment. Albano told reporters, sinong friends ang tinatawag na maaaring makatulong sa atin? Siyempre, America, EDCA. I'm more than convinced that EDCA is welcome here so long as it is for what the security told us. Kasi ang EDCA naman talaga is for defense. So tama lang. Mga ka-istorya, tama lang yun. Naniwala na kayo sa sinasabi ko sa inyo kanina. Ako'y nagugulantang pagka na-research ko mga ka-istorya, mga bagong impormasyon Akala ko West Philippines silang. Akala ko EDCA lang. Later on, na-research ko, mas malawak pala. Akala ko Fuga lang. Instead of EDCA yung nasabi ko. Yun pala, hindi lang Fuga Island. Luzon Strait nanganganib pala. Bashi Channel. Akala ko hanggang doon lang, yun pala, may Benham Rice pa. At hindi lang pala Benham Rice, mamaya ipapakita ko sa inyo. Meron pa pala, dalawang isla sa Subic na ang termino kasi ibenta sa Chinese. May mga youth group pa nga na nagprotesta na nawagan sa Senado na imbestigahan. Kasi ang termino na ginamit po ng balita, sell out. Oh, ano ba yun? Dumadami. Patay tayo dyan. Nakakadismaya na. Benham's Hidden Gems, Thriving, Sea Life, Potential Gas. Alam sa mga balita, alam nila. Pristine corals, diverse marine life, and untapped gas reserves. This, according to marine scientists, are the treasures at stake in Benham Rice, an undersea plateau of the Philippine Pacific coast that has become a new flashpoint between the Philippines and China. Ano ba naman yan? Napapansin nyo? Sa usaping pangingisda at sa usaping natural oil and gas deposit, nandiyan kompetensya tayo, nakikipagpatentero tayo kay China. Napapansin nyo? Bakit? Ito na lang ang laki po ng demand ng China sa food supply. Kaya tingnan nyo, nagsusumiksik sila sa West Philippine Sea. At hindi malayong mangyari na pati po itong Benham Rice kasi sagana daw po ang nito buhay na buhay daw po ang biodiversity nito, sagana po sa likas na yaman sa mga isda. At ito po ay may malaking supply din po ng tuna. So hindi malayong mangyari na tinatarget din ito ni China. At ito pa, ang laki din po ng demand ni China sa energy supply. Kaya nga hanggang sa Africa nakakarating po sila Kaya nga nandyan din sila sa West Philippine Sea. Kasi pinag-iinitan din nila yung malaking dyan. Posible yun. Malaking posibilidad noon. Na pinag-iinitan nila yung Red Bank. At hindi rin malayong mangyari na pinag-iinitan din po nila ang gas deposit po dito sa Benham Rice o sa Philippine Rice. Napapansin nyo? Lagi tayong nakikipagpatentero kay China. Papayag tayo? Atin yan Ang masaklap, yung nakarang administrasyon, hindi natin namamalayan, unti-unti na pala. Pumapayag. Unti-unti na tayong parang ibinibigay na sa China. Isipin nyo yun. Grabe, no? Grabe naman. Pakishare po, pakilike. Ito po ay magsisilbing eye-opener po. Magbumulat ito sa mata ng atin pong mga kababayan. Daming nagagalit sa akin. Kasi itong mga research ko, mga ka-istorya, nabubulgar ang mga hindi dapat mabulgar na tinago sa atin siguro di naman tinago kasi binalita, kaya lang hindi natin napansin. What is the Philippine Rice? Yan sabi dito. It has been 9 years since April 8, 2009 when the Philippines formally asked a United Nations body to recognize the 13 million hectare Benham Rice as part of the country's territory. Hindi lang bahagi ng atin pong exclusive ng atin pong continental shelf, kundi talaga pong nire-recognize ng United Nations na yan po ay teritoryo natin. Teritoryo po natin. Kumontra po si China. Kumukontra po si China dyan. Kasi dumaan sila minsan dyan noon, tapos nagkaroon ng usapin sa mga balita. Kini-question po ni China yung pagmamay-ari po natin sa Philippine Rice. Kini-question ng China, kapal ng mukha talaga ng China. Huy, Pasipiko na yan, hindi na yan South China Sea. Pati ba naman yan? With a little more than a year left in the term of then President Gloria
Makapagal-Arroyo, it would take the UN Convention on the Law of the Seas or UNCLOS Commission on the Limits of the Continental Shelf 3 years until April 12, 2012 to adopt its subcommission's finding on the Philippines claim. May 16, next week, marks 1 year since President Rodrigo R. Duterte signed Executive Order number 25 renaming Benham Rice Rice to Philippine Rice, consolidating on the UN ruling in favor of the Philippine claim. Ayan pala ang dahilan ng Duterte administration. Kasi kinilala na ng United Nations na parte ng teritoryo natin yung Benham Rice, kaya pinalitan na ng pangalang Philippine Rice. Ayan pala yun. Sabi dito, that the area has been termed a natural submarine prolongation of the Luzon Island. It is 3,000 meters to, minsan kasi pakiramdam ko mali ang pronunciation ko, pero bahala na po kayong mag-adjust. It is 3,000 meters to 3,500 meters below sea level except for the Benham Bank, its shallow point, which is 48 meters, yung pinaka mababang parte. Pumapalag si China yan. Yung kinukontra ni China, nirecognize na nga ng United Nations eh. Atin yan. Parte ng teritoryo natin. Pero kumukontra po si China. Ayaw kilalanin ni China. Hello, China, Pasipiko na yan. Hindi na yung South China Sea. Mukhang lumalabas ka na talaga sa bakuran mo. Ano to? Garapalan na lang? Ganun na lang? Anong sabi dito? 2014 po ito. The Philippine government asserted its right to Benham Rice on Tuesday following China's claim. China's claim daw po. Yung sinabi ng China that Manila cannot declare the resource-rich waterway as its territory despite a 2012 United Nations ruling. Hindi anya pwedeng ideklara ng Pilipinas na pag-aari ninyo yan. Sabi ng China. Kinalala nga ng United. Hello. Siguro ang tingin ng China sa sarili nila, mga kaistorya, sila ang batas ng mundo. Sila ang masusunod. Siguro, ganun ang tingin nila sa sarili nila. Sila ang gobyerno ng mundo. Sila ang batas. Sila ang hukuman ng gobyerno. Sila ang hahatol kung kanino yan at kung kaninong hindi. United Nations na ang nagdesisyon. Hello. Pero sabi ni China, hindi. Hindi nyo yan. Hindi yan sa Pilipinas. Okay tayo dyan. Ibang klase talaga si China. Swapang, duhapang, no? Benham Rice belongs to the Filipino people. The Philippine government is duty-bound to defend and protect the sovereign and territorial rights of this region, Presidential spokesperson Ernesto Abella said in a press briefing. Mabuti pa nung panahon ni Noynoy. Lumalaban ang gobyerno natin sa China. Pagdating ng Duterte administration, wala na. Sunod-sunuran na lang sa kung anong gusto ng China. Mas bibilib pa ako sa panahon ni Noynoy Aquino pagdating po sa territorial dispute. Mas pinaglalaban pa nila. Sa part na yan sa usaping yan, mas pinaglalaban pa ng Noynoy administration ang teritoryo natin.